Guys, welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading and a collective reading. Your energy at this time. Queen of Cups, sensitive, empathetic, or you feel the love, no? Nakakaramdam ka ng pagmamahal. Or even empathy. Alam niyo yung sensitive yung feelings nyo, or pwede ding madali kayong maging emosyonal. Yung ganon, yun ang Queen of Cups. Na malambot yung puso nyo, soft-hearted, and you are courageous as well pagdating sa mga taong mahal nyo na dipinsan sila o protektan sila o i-defend sila, ganun ba? Kasi merong color blue and totoo ko magmahal, tunay, and mapagmahal ka sa mga hayop kasi may mga hayop po. May mga pusa dito guys, ang cute. Oh. Baka mahilig ka sa pusa o may alaga kang pusa o nag-adapt ka ng pusa o may pusa sa inyo, may alaga kang pusa na pinapakain mo, ganyan. Or else malapit din sa maaaring ngayon malapit ka sa ilog o pumunta ka sa ilog o sa dagat o sa tabi ng dagat o sa sapa, sa place na may tubig. Baka nag-picnic ka, pwede din. Ano pa ang energy mo ngayon? The Hangman in reverse. Hindi ka nakahang na, hindi ka na nakatali, hindi ka na na-stagnant, hindi ka na naka-chain, kasi in reverse na to eh. Ayan. Kung ganito to, ay naka-chain ka, pero in reverse na to, so hindi ka na naka-chain. Nakawala ka na mula sa pagka-chain, sa pagkatali, mula sa pagka-stagnant. Nagawa ng witchcraft. Kasi merong broom. Witchcraft. Merong land rider. Na binind ka. Binind ka, no? Binind ka. Pero nakawala ka na. Ano yun? Kusa lang nawala sa yung bind nila. Yung tali nila sa'yo na ginawa. Pahalang pa to. Pwede. Pwedeng kusa lang. May nagtanggal sa'yo. Pwede may nagtanggal. Pwedeng may nagpakawala sa'yo. Baka yung angel mo, yung God, di ba? O kaya yung God, o si Jesus Christ. Pwede din ganun. Or may ginawa ka din para makawala ka. Ini-embody mo energy ngayon. The Crown. Strong, stable, grounded, kasi color black. And matibay ka with the Crown. May inner stillness, may inner strength. Napaka-tibay mo, napakalakas mo, inside and out. Yan. Dahil for sure sa mga pinagdaanan mo din sa buhay kung kaya naging matibay ka, naging malakas ka, naging matatag ka. So ano pa? About sa'yo, ito. Ano pang energy mo yun? Guys, body and mind isa lang.
may pananampalataya ka. Possible na palagi kang nananalangin, palagi kang nagpe-pray, palagi kang tumatawag sa Diyos, palagi kang, yung alam niyo, may tiwala at naniniwala sa Diyos. Yung ganun ba? And you are so courageous na sabihin sa God, no, at sa Diyos yung mga panalangin mo, yung mga totoo, no, yung totoo ko, ano yung totoo kasi truth, sumisimula na truth to. And also freedom, no, na malaya ka na sabihin mo yung kung ano yung totoo sa Diyos at sa God. Courageous ka, frank ka, magsalita na sa panalangin mo kung ano yung totoo, na kung ano yung mga dinudulog mo, no, sa mga panalangin mo, ganun. Pero totoo siya, mga totoo. Huwag kayong manalangin, guys, huwag kayong magsumbong ng yung hindi totoo, kasi alam pa rin ng Diyos yan. Alam pa rin ng God yan pag nagsisinungaling. Kasi hindi ba nakikita lahat-lahat yan? Alam ng God yan lahat. Yan. And emotional ka talaga ngayon kasi may water dito. At may papasok sa buhay mo na ano yun, businesses or opportunities, business. May papasok na business sa'yo or may mag-alok ng opportunity or business or basta ganon. Or any source of income for sure. Business daw eh. Kasi may fishes. Paparating sa'yo. Maring yan na yung bigay ng God. Yung sagot sa prayers mo. No? Lalo kung may pinagdadaanan ka ngayon. No? Financially. O dumadanas ka ng financial crisis. Or hindi ganun kalakas yung income mo. Ay nanalangin ka na maging masagana yung buhay mo o maging stable man lang, maging secure financially. So, ganun. So, ang maganda guys, magtulungan na lang, no, ang bawat tao sana. Wala magsiraan ng kabuhayan, hanap buhay, o buhay ng iba, relationships or love life ng iba. Huwag nang pag-aksaya ng panahon o yung ganun ang gugulan ng panahon. Dapat ay mag-focus na lang sa growth, pagtulong, doing charity, may pang-charity, o yung mga good works, yung mga ganun, yung mga yung pagiging mabuting tao, yung ganun. Kasi pag pinili mo yung tamang landas, no? Pag pinili nyo yung tamang landas, ay lalo pag righteous, no, is for sure siguradong magiging magiging safe na. Saan? Safe na yung soul ninyo na masasave. Ayan. So, lalo pag righteous, yung isang tao, di ba yung mga righteous daw doon sabi ni Angel Metatron, yung mga righteous doon nilalagay sa, kahit si Jesus Christ, sa preaching niya nung tao pa siya, di ba? Sabi niya, ang mga nakakarating sa langit ay mga righteous na mga tao. Very few daw. So, napakakunti lang talaga. Very few ang nakasumpong ng daan papuntang langit kasi napakakitid ng daan daw na yun. So, yan na yung daan na tinatahak ng bawat tao ngayon habang nabubuhay sila. Yan na yung path na yan. Narrow ang daan papunta sa langit. Yun na yung matinatahak ng mga righteous na mga tao. So, ano pa? In-embody mo energy ngayon. Ano yung energy mo ngayon? Destiny. Meron kang destiny.
Yan ang energy mo ngayon na you're prepared or ready for your destiny. O nag-uumpisa ka na ng destiny mo ngayon. Let's see Oo, Ace of Wands. Nag-uumpisa ka na ng destiny mo ngayon. As in, ngayon lang, na araw na to. Nag-uumpisa ka ng destiny mo. Ngayon lang, na araw na to. Ngayon ka lang nag-uumpisa ng destiny mo. Ano kayo pagbabago sa buhay mo? Manotice mo yun. Yung mga pagkakaiba. Yung mga pagbabago. Transition, change, or kung ano man. Basta ngayon ka mag-umpisa, baka hindi mo pa nahalata yan, o kung nahalata mo man, yung mga may nag-transform, may nag-change, there's transition, or kung ano man. Basta ngayon ka nag-umpisa ng destiny mo. Destiny. Ngayon ka daw nag-umpisa, Ace of Wands. As in, ngayon talaga, ngayon ka nag-umpisa ng destiny mo. Ayan. And you're passionate, you're fiery, the color orange, may focus ka, and hindi ka nag-hesitate na umpisahan na, you're on fire, you're ready na talaga, and you started your destiny. Now, ngayon na, nag-umpisa na ang destiny mo. Maring hindi mo pa gaano na-notice siguro yan. Kasi nag-umpisa pa lang, pero hanggang sa kumaga pagtuloy-tuloy na yan. Kasi umpisa pa lang naman eh. Or else, na-notice mo na o nalata mo na nag-umpisa ka na ng destiny mo. So, it depends sa inyo. Bukas ang third eye mo. Bukas, and then clear yung sight mo, sharp. Yung parang katulad sa agila. Kasi agila to yan sa taas. And stable yung mind mo. Merong pentacle. You are wise. Kasi may snake dito. Sumisimbolo din yung snake ng wisdom eh. Wag lang, hindi naman palaging evil yung simbolo ng snake, kundi wisdom din. So, wise and stable yung mind mo, and keen yung observation mo, keen yung sight mo. And you start your destiny. You are so grounded right now. Grounded. So, yan. And kung may mga nakagawa man sa inyo ng masama, forgive. Release the baggages. Kasi minsan kasi talaga guys, sinusulsulan yung tao, no? Kung manotice niyo, may mga sumusulsul na hindi natin nakikita. Pag-awayin kayo ng mga tao, pag-awayin kayo ng mga yung hindi natin nakikita. Pwedeng makita niyo yan sa vision niyo. Kung nagkakaroon ka ng vision, or yung third eye. Yung third eye is connected sa intuition yan. Search nyo na lang pa rin third eye. So, yan. Basta hindi lang umiiral yung greediness, selfishness, kasi yun ang pinagmulan ng evil, yung lalo yung inggit. No? Yung mga harm, dahil sa inggit. Para sa iba, common na yan eh. Natural na daw sa tao yun na may inggit. Hindi ho. Hindi. Parang pinaklouded lang ang isipan ng mga tao. Nakapang-harm o nakagawa ng scheme dahil sa inggit at insecurities nila, at hindi makatwiran yun. Never na naging fair ang mga ganong tao. Hindi talaga makatwiran yung ganon. Hindi talaga tama yun. Maaaring sa paningin ng mga tao, na normal lang yun, no? Na mang-harm sila o gagawa sila ng scheme dahil sa inggit, pero hindi talaga. May hatol yan sa kabilang buhay pag pinagpatuloy pa yung mga ganun na gawain. So ano pa, dahil hindi tama yan.
Mali talaga yun. Hindi makatwiran yun. So, ano tong destiny mo na inumpisaan mo na ngayon? Ay, na may mga tinransform ka. O kasi merong mga nag-transform, may mga tinransform ka, may mga binago ka. Kasi yung daming butterfly, na may mga tinransform ka, na may mga binago ka. So yes, na may mga tinransform ka, may mga binago ka. You have to be aware, guys, no? Na may mga nanunulsol na mga demonyo. Lalo na yung mga hindi pa aware. Na sulsulan, pwedeng gamitin nila yung pride. Kung may pride ka, ego, fear, insecurities, inggit, o ano pa, o ano pa. So yes, meron ka ding mga pwedeng tao na natulungan na makawala from this, na magkaroon ng clarity din, or makalaya from this. So, mahirap na situation. Basta may mga tinransform ka. Nag-umpisa na yung destiny mo. Na may mga tinransform ka sa buhay mo man, o sa buhay ng pamilya mo, sa buhay ng ibang tao. O kahit saan. Kung ano man yung mga tinransform mo, kasi dami yung butterflies. Because of your loving energy. Because you symbolize love. Kasi pink ko, love and wisdom. Both of that. Yes. Love and wisdom. Color pink and white. Purity. Kasi white. More clarification sa inumpisa mong destiny. Ano ba itong destiny mo na inumpisahan mo? Guys, love again, love. The mother, na para kang nanay, no? Na you give love, you show love, napakabusilak ng puso mo, the mother. Parang impressed din to sa ibang deck yung the mother na to. And love again, no? And you share knowledge, or kahit sa family mo, pwedeng nag-share ka ng knowledge, information, mga knowledge nagtuturo ka, baka teacher ka, o nagtuturo ka ng knowledge, and yun talaga you spread love. You transform the lives of others, of anyone around you, or yung mga tao na kilala sa'yo, because of your loving energies, because of your love towards others, towards humans and nature, or animals, yan. You share knowledges, pagka ganito, natuturo ka ng knowledge, at matapang ka na tinuturo yung knowledge. You know what? Knowledge is power daw. Sabi ni Ernie Baron. Ano pa? So yan ang inumpisan mo. Sunod, ano ang gagawin mo na part ng destiny mo? Merong orasan na ready ka na seryoso ka na sa nakatakdang oras. Oo, sa nakatakdang oras. With the sage, clarify by the sage. So, maging ready ka na ready ka na sa nakatakdang oras. Yan ang next na mangyari sa'yo. Na ready ka na sa nakatakdang oras. Kung ano matong nakatakdang oras na yan. Yan. Nakatakdang oras. Nakatakdang oras o nakatakdang panahon. And
seryoso ka na. Hindi ka na yung parang nagjo-joke-joke lang, ang tingin mo ay joke lang o laro-laro lang, no? Hindi ka na ganun. Parang may pagseryoso ka na sa nakatakdang oras na yan. Kung ano man yan. Alam niyo, matured na mag-isip, seryoso. Pagdating sa bagay na yan. Ano itong nakatakdang oras na to? Ano yung, kahit clue lang, konting ano lang, kaalaman tungkol sa nakatakdang oras na yan sa'yo na umpisahan mo. Ano ba yan? Queen of Air. Parang Queen of Swords. Yung makapaglagay ka na ng boundary, healthy boundary ka, parang Queen of Swords din to eh. Yung may self-worth ka, yung may self-love. And yung gagamitin mo yung utak mo na masusunod. Yung brain mo, yung mind mo masusunod. Yan ang may master na ng buhay mo. Yung mind mo, hindi yung emotion mo, hindi yung gusto mo, yung mga ganun. Gagamitin mo yung napaka-clear mong isipan and sharp mong mind. And your intuition also with owl here. Maging napaka-mabilis mag-pick up ng mind mo, ng mga information for sure. Mabilis mag-comprehend o makaintindi. Mga ganyan eh, Queen of Air. O maging direct ka magsalita. Queen of Air, parang Queen of Swords. Mga ganun yun. Yun ang clue dyan. Ano itong gagawin mo sa nakatakdang oras na yun sa'yo? Ano kaya yun? You will use your intuition, so see. You will use your intuition. Yun ang gagawin mo. You will use your intuition sa nakatakdang oras na yan. Gagamitin mo ang intuition mo dyan. So, para mga clue lang yan. Clue. Gagamitin mo ang intuition mo. And your mind. Your keen observation as well. Your clear mind, sharp mind, and your keen intuition, sharp intuition. Your intuition. Ayan. Baka napakataas ng intuition mo. Baka highly intuitive ka. Queen of Air. More clarification sa gagawin mo pag dumating na tong nakatakdang oras na yan. Ano yung gagawin mo dyan sa nakatakdang oras na yan? Six of Cups. Oh my gosh! Pag naumpisa na ha. Pag naumpisa na yung nakatakdang oras na yan ha. Pag pumatak na yan, ito na yung mangyayari. Magkakaroon ng offer. Or you will be with your pwedeng twin flame, mirror. With someone, may offer siya sa'yo. A cup of love. See? Sa nakatakdang oras na yan, pag pumatak na yan, pag nag-point na yung araw na itong oras na to sa isa oras na yan, nasa oras na mag-umpisa na, ayan na yan. May offer na sa'yo. Meron ng mag-alok sa'yo ng offer. Yung twin flame mo ba yung mag-offer sa'yo? Twin flame mo. Twin flame mo kasi 6 of Cups, guys. Oh my gosh. Ano yung umpisan mo? Ano yung buhay mo? Pag nag-umpisa na yung nakatakdang oras na yan. Pag nakapag-umpisa na yung nakatakdang oras na yan, ano na magiging buhay mo? Crossroads. Kaya be positive. Huwag kayo maging nega. Kasi palaging may pag-asa, no? Kahit ano pa yung pinagdadaanan sa buhay, maging positive lang. Focus kayo sa positivity.
Huwag dun sa yung mag-isip ng i-destroy yung iba, no? Dahil lang ikaw ay may pinagdadaanan. Parang ano lang yun, salit-salitan lang yun eh. Pwedeng swertin yung isa ngayon. Ikaw, swertin ka din, no? 'Di ba? Be grateful kung anong meron ngayon, no? And for sure, darating at darating ang blessings. Lalo kung mabuti ang ginagawa mo. Kung hindi ka masamang tao. So, yan. Crossroads. You will build something. Maging master builder ka na. Bakit master builder? With the 22 here. Yan ang number ng master builder. Maging achiever ka na. May ma-build ka na. Ewan ko, kung ano ma-build mo. Pwedeng building, pwedeng kayamanan, pwedeng businesses, o yayaman kayo, Queen of Diamonds. Mag-iba na yung path mo. Kung ito yung dinaanan mo noon, o kung dito ka man dumaan, dito ka na ngayon didiretso sa daanan na yun. Maliwanag na, successful at wealthy, may growth, nag-grow, yung payaman ka ng payaman. Ganon. Makapag-build ka na for your stability. For your long-term stability. Magandang buhay yan. Dapat siya mapahinga mo. Mahaba kasi video ko, guys. Pero, no choice. Kailangan. Ito, clarification lang naman to. Ano yung energy or ini-embody energy ng twin flame mo na yan? King of Pentacles. Upright ba yung Queen? King of Pentacles yan. Upright ba yan? Let's see. And reverse siya, guys. Baka may pinagdadaanan to financially right now. Or dumadanas ng financial crisis. Or pwede din na unstable lang to. Uncomfortable, unstable, ungrounded. O unstable emotionally. O may pinagdadaanan. No? Lalo sa love life. Emotionally. Pwede gano'n na. Feeling unsecured right now. Lalo at magkaroon ng transition. No? May mangyayari ng union sa inyong dalawa. You will be united. Siya ito mag-offer ng cup of love sa'yo. Si King of Pentacles in reverse. New person or past person? Kilala ka na ba ni King of Pentacles na yan? Para malaman natin. Oo, kilala ka na niya. Na meron kayong spiritual connection o nagpahula siya tungkol sa inyo. Kasi merong high priest, hindi naman. Naklaruhan lang yan. Na meron kayong spiritual connection with the high priestess. Or connected kayo energetically, intuitively, in a psychic level. Kasi may pagka-psychic o intuition, malakas ang intuition mo. O nafe-feel ka niya, lalo yung energy mo. Ganon. Kilala ka niyan. So, matatanong natin kung ano yung feelings siya sa'yo ngayon. Anong feelings ni King of Pentacles in reverse niyan sa'yo ngayon? Anong feelings siya sa'yo ngayon? Queen of Swords. Cold, unemotional. Naglalagay ng healthy boundary. Naglalagay siya guys ng healthy boundary. Kinokontrol niya, pinapigilan niya yung emosyon niya guys, yung isip niya. Pinapakol ng isip niya yung emosyon niya. Kaya mo na. Baka may pinagdadaanan. Cold daw guys. Walang Diyos si King of Pentacles mo. Upright eh. Para bang walang tiwala ba yan sa'yo ngayon? Si King of Pentacles? Bakit Queen of Swords? Hindi naman. Maring may takot
may fear. Baka may fear to, may takot na masaktan. Takot ba itong masaktan? Tama. Takot na masaktan si King of Pentacles in reverse. That's why nagiging ganyan siya. That's why pinipigilan niya ng isipan niya, yung damdamin niya. Kung bakit pinapakold yung isip niya. Alam niyo, yung experience niyo yan, lalo kung nasaktan kayo, kung dumanas kayo ng breakup, ganyan na, tinuturuan niyo yung feelings niyo na maging cold at unemotional, or maging unattached sa person nyo, sa ex nyo, mga ganon. So, ganyan yan. Hindi ko sinabi na ex mo yan na baka new person or past person mo yan. Basta, ganon siya. Or current person nyo man yan, ay nagpipigil to. Cold, unemotional, ganyan. Takot na masaktan. Anong iniisip ngayon? Kasi magkaiba naman yung iniisip, no? Kaysa sa emosyon. Anong iniisip ni King of Pentacles in reverse niyan sa'yo ngayon? Attracted yung isip niya sa'yo. Napaka-attracted niya sa'yo. Talagang na-attract siya sa'yo. Na gusto ko niya mapangasawa na talaga. Ganon. Gusto ka niya mapangasawa na talaga. Kahit cold ang kanyang emosyon. Cold, unemotional, pero yung isip niya naman ay sobrang attracted siya sa'yo. Na gusto ka niya mapangasawa talaga. Ikaw yung klase ng person na gusto niya talaga mapangasawa. You're a marriage material. Habang iniisip niya na ikaw talaga yung gusto niya mapangasawa, na nasa iyo ang lahat ng gusto sa person na gusto niya mapangasawa, ganon. Sa iyo ang lahat ng hinahanap niya sa taong gusto niya mapangasawa, ganon. Kumbaga, ikaw talaga yung ideal person niya na mapangasawa. Ganyan. At iniisip niya na magka-baby kayo, ganun. Kasi parang buntis yung impression eh. Oo. Yes, gusto niya magka-baby kayo. Yung iniisip niya rin na magka-baby kayo. Kaya pala, mag-offer siya ng cup of love, maglakas loob to. Na mag-offer ng cup of love, nagagawa siya ng paraan. Kung nakita niya may pating na kahit na may panganib o may blackish, may headlang, ay gagawa siya ng paraan niya para lang ma-offer niya yan sa'yo, ipaabot niya sa'yo, para lang maibigay niya sa'yo yung cup of love niya. Ganon. Yung mind niya, tinuruan niya yung emosyon niya na maging cold and emotional towards you. Kasi natakot. Dahil kinakabahan yan. Dahil guarded, defensive. Pero iisip niya, attracted sa'yo. So, parang ganon yung kanyang emosyon eh. Magkaiba sa kanyang iniisip. Magkaiba sa iniisip niya. So, pero yung isip niya nagturo dyan sa emosyon niya, no? Lately man or in the past na maging cold and unemotional, no? Oo, isip niya. Ang nagturo dyan. Ganon yun eh. Dahil ayaw niya masaktan. Takot siya masaktan. Pag nahulog ng tuluyan sa'yo, pag naging emotional na siya sa'yo, baka di niya mapigilang umiyak na mapaluha. Ano ang gusto sabihin sa'yo ng person na to na si King of Pentacles in reverse na yan? Anong gusto niya sabihin sa'yo? Kakausapin ka na niya kasi in reverse yung hermit na yan eh. More clarification with the hermit here in reverse. Na magte-take na siya ng action. Na passionate na siya and brave na siya. Kahit cold and unemotional pa, no? Yung emotion niya, no? Yung feelings niya, no?
pero brave na siya. Kaya siguro pinatatag niya yung damdamin niya, yung emosyon niya. Na tinuruan ang isip niya na huwag maging emosyonal. Hindi maging maging tough. Strong emotionally. Na yung parang hindi nag-emote-emote, naging emotional para hindi siya maging weak, hindi siya maging mahina pati, no? Para magtagumpay siya sa gagawin niyang moves towards you. Ikaw yung focus niya, may cut pati dyan, no? Yun ang gagawin niya daw. Ang makipag-usap na yan sa'yo. Ang sabihin niya na sa'yo, may Knight of Cups pati dito. Ang sabihin niya na sa'yo kung ano yung mga kinimkim niya, yung mga hindi niya nasabi sa'yo noon o lately, o mga tinago niya na hindi niya sinabi, kung ano man yung naramdaman niya sa'yo, kung ano yung gusto niya sabihin sa'yo, ay sasabihin niya na. Para bang i-break niya na yung silence, yung pananahimik. Yan. Makipag-usap na siya talaga sa'yo. Ano yung sasabihin niya sa'yo? Pagka nakipag-usap na yan sa'yo, si Knight of Pentacles, ay si King of Pentacles in reverse. Na-leave niya na yung baggage, any baggage, negativity, or resentment, or responsibility, pwedeng sa work niya, baka may nilive siya, no? May tinanggal siyang baka marami siyang work or responsibility na tinanggal niya, no? Lalo pag madami siyang trabaho na maaring nag-leave muna or binawasan niya yung trabaho niya, mga gano'n, no? Yung responsibilities niya para matutukan ka niya or any baggage or mga tao na sa buhay niya na nagpapabagal, na parang pinapahirapan siya, or dahilan kung bakit hindi pa siya nag-take ng action sa'yo, na parang hindi niya binibitawan, no? Maring may past person pa siya na hindi niya binitawan dati, or ex niya, or past person niya, o ibang person na ngayon ay binitawan niya, na pwedeng ganun, ha, or negative feelings, negative emotions, or pwede din talagang yung pagkamuhi, or galit, old anger, mga ganyan, any baggage, may mga na-release na daw siyang baggage, tinanggal niya na daw yung baggage, or maybe resentment yan. So ano pa, ang possible na sasabihin niya sa'yo, pag nakipag-usap yan sa'yo si King of Pentacles in reverse na yan, ano yung masasabihin niya sa'yo? Babalik siya kasi gustong-gusto ka niya. Kilala ka na nito eh. Babalik siya. Gusto niyang bumalik sa'yo kasi gustong-gusto ka niya. O baka pumunta ng ibang lugar to, sa malayo. Kaya babalik siya sa'yo. O kung past person mo, ibabalik ka siya sa'yo dahil gustong-gusto ka niya. Ikaw talagang wish niya na makasama at makapiling. Ikaw talaga yung emotional siya. Or talagang gustong-gusto niya. Gustong-gusto niya na makapiling at makasama. King of Wands in reverse. Kahit na may insecurity siya. Ano ba ito? May insecurity siya. Or else ay na parang yung minsan yung King of Wands in reverse ay parang nagra-rush ba na makuha niya na talaga yung gusto niya, na parang pinipersa niya na kunin na agad, na kahit may deadline o kahit may date, no, or kahit may yung hindi pa pwede, ay gagawin niya lahat, parang ipipilit niya ng gawin niya na makuha na yung gusto niyang makuha. So ganun siya kasi gustong-gusto ka niya. Kasi ikaw talaga yung wish niya to have you na makapiling ka na you will be together, na gustong-gusto niya na gustong-gusto niya na makapag-umpisa na kayo. Gustong-gusto niyang yung mangyari na yung mga ini-imagine niya, kasi imagination nito sa ibang deck. Yung mangyari na yung reality, yung mga ini-imagine niya, o yung mga kung ano yung nasa imagination niya, na
Bakit nag-imagine yan sa'yo palagi? Oo, nag-imagine yan sa'yo palagi. Kung ano yung mga nasa imagination niya. Na you are a happy family, na isang pamilya na kayo, na ano yung mga ini-imagine yan? Ano ini-imagine yan? Pag ini-imagine ka niya. Whip! Na makalayo na sa inyo o takot na lumapit sa inyo yung mga evil forces. Ano ini-imagine ni King of Pentacles pag ini-imagine ka niya? So, dyan mo malalaman kung ano mga ini-imagine niya. Na, with the number 6 na may balance inyo, harmonious yung pagsasama ninyo, attached kayo emotionally, comfortable kayo, komportable, na relaxed, happy, you feel blessed, you feel happy, so lucky, and yung alam yung ansaya nyo magkasama na na-comfort yung isa't isa, na is lahat ng mga problema nyo, na ang sarap ng buhay lang, ganon. Yan, tuwing magkasama kayo, yan, ganyan, yan ang mga ini-imagine nyo. Ano pa yung ini-imagine ni King of Pentacles and Reverse tuwing ini-imagine ka niya? Imaginative yan. Ay guys, Sun, Ace of Diamonds, na masaya kayo, na nagsasama, na mahal yung isa't isa, na napakalambing nyo at talagang iniingatan nyo at pinapahalaga nyo yung isa't isa. Kung babae ka, ganyan yung treatment yan sa'yo. Kung lalaki ka, ganyan, no? Ganyan kayong dalawa, na malambing, no? Na mahal nyo yung isa't isa, talagang napapakita nyo at napaparamdam nyo sa isa't isa kung gaano kahalaga at kamahal niyo yung isa't isa. Na positive or positibo yung buhay ninyo, na napaka blissful and talaga ma-enjoy niyo yung buhay na magkasama kayo. No? Full of happiness. And you will live a successful life. So, ito na lamang guys. Our successful marriage, na pagsasama, successful na pagsasama. So, anyways, ito na lamang for collective reading.